Kung inaakala mong okay ang mga kabalastugan mo sa laya, yung pananakit at pang-aabuso mo, Kosa, itigil mo na yan. Ako ang nagsasabi sa'yo, itigil mo yan. Oh no! Uy! Oh my God! Bosyo, Oh no! saan punta galing? Wow! Dito. Diyan. Doon. Nakakalungkot ka naman bumigkas ng password ko, sa. Pero kahit ganun, okay lang. Password accepted. January na, Kosa. Enero. Lumipas na naman ang taon. Napaglipasan na naman tayo. Oh my God! Pero, sa itsura mo, parang mahal na araw na agad. Ayos mo ka. Ano problema? Wala, Bosyo. Ayos lang. Ayos lang. Yang ganyang itsura, ayos lang. Paano pa kaya pag malungkot ka na, mas malala na dyan? Huwag mo na akong intindihin, Bosyo. Hayaan mo na muna ako dito. Oh no! Akin to. Huwag intindihin. Oh my God! Hindi naman yata uubra yun, Kosa. Baka nakakalimutan mo. Nasa poder kita. Oh my God! Kada hilik, iyak, luha at ngiti. Aba, Kosa, nasa poder kita. Karapatan kong malaman yan. Oh no! Pasensya na po, Bosyo, ha. Sa tingin ko kasi, kahit sino dito, walang makakatulong sa nararamdaman ko. Ano? Kung di man makatulong, ang importante, Kosa, mailabas mo yung nasa loob mo. Dahil dito, kapag merong nakikinig sa'yo, kahit imposible ang solusyon, malaking bagay yun, Kosa. Malaking bagay. Wow! Kahit papano, makakabawas ng suliranin. Sige na, Kosa. Makikinig ako. May dumalaw kasi sa akin kanina, Bosyo. Ha? Aba naman talaga naman. Sa lahat naman ng dinadalaw, ikaw yung malungkot. Alam mo bang napakasarap sa pakiramdam kapag narinig mo sa kakosa mo na, Kosa, may dalaw ka. Ang sarap kaya sa pakiramdam nun na may nakakaalala sa'yo. Bukod tangi sa lahat ng dinadalaw dito, ikaw lang yung ganyan ng mukha. Hindi ka ba talaga masaya kapag may nakakaalala sa'yo? Ang bihira ka naman, Kosa. Gulo ng buhay mo. Pero sige, lalawakan ko muna yung konting pag-iisip ko. Maaaring may dumalaw sa'yo at naghatid ng pangit na balita. O kaya naman, hindi mo gusto yung dumalaw sa'yo. Oh my God! Kosa, ano ba talaga? Sino ba dumalaw sa'yo? Dumalaw sa akin? Si Buryo. Oh no! Si Buryo. Oh my God! Okay. Nauunawa na kita. Ba't ka ganyan? Akala ko pa naman, kapamilya o mahal mo sa buhay ang dumalaw sa'yo.
Si Buryo pala. Oh no! Si Buryo, ang pinakamahirap at pinakamapanganib nating kalaban dito sa Bilibid. Bigla akong naalala yung pamilya ko, Oh my God. yung mga anak ko, yung asawa ko. Alam mo, Kosa, dahil sa sinabi mong yan, medyo na bad vibes din ako. Oh no! Mukhang nakaramdam din ako ng kalungkutan sa kalooban ko. Oh my God. Pasensya na, boss, kung pati ikaw nahahawa sa kalungkutan ko. Nothing to worry, bata. Abot ko yan. Tao lang tayo. May nararamdaman, nalulungkot. Salamat, bosyo. Salamat. Pero Kosa, may gamot naman dyan sa Buryo. Wow! Kailangan mo lang magpakatatag. Lagi mong isipin na malay mo, may awa ang Diyos at makalabas ka dito. Positive lang lagi ang pag-iisip. Huwag tayong iisip ng negative. Kosa, nakakapuryo talaga yung mga ganong pag-iisip. Malay? Hindi sure? Oh no! Sa tingin mo, Bosyo, mangyayari kaya yun? Oo naman! Mangyayari yun. Bakit naman hindi? Basta, ang susi dyan, Kosa, kapit lang at may matinding pananalig. Alam mo, Bosyo, naunawaan ko na at maliwanag na sa akin ang lahat. Wow! Di sana mangyayari sa akin itong kalungkutan at buryo na to. Kung hindi ako nagwalang ya sa laya, Oh my God. kasama ko sana ngayon yung pamilya ko. Siguro, Bosyo, masaya kaming magkakasama ngayon, no? Totoo naman na masarap talagang kasama ang mahal sa buhay doon sa laya. Ang problema, ngayon nararamdaman mo yan. Pero noong nasa laya ka, halos di ka na umuwi ng tahanan nyo, binabaliwala mo sila. Oh no! Mga bosyo binaliwala ko sila noon. At dito naramdaman ko yung sabik ko sa pamilya ko. Oh no! Ang hirap mabilibid. Masaklap ang sasapitin natin dito. Sasabayan pa ng mapaminsalang buryo. Oh my God. Wala eh. Ginusto natin yung ganitong buhay eh. Tayo yung gumagawa ng kapalaran natin eh. Kasi dati, akala natin masaya at maganda yung kabalastugang pinagagawa natin. Dahil akala natin na ang Bilibid ay simpleng rest house lang at di dapat pangambahan. Kaya patuloy tayong gumagawa ng paglabag sa batas ng tao at ang matindi doon, sa batas ng Diyos. Sobrang nalulungkot ako, Bosyo, kapag naalala ko yung pamilya ko. Oh Yung mga anak ko, lumalaki nang hindi ko nasusubaybayan. Oh my God. Sobrang hirap, Bosyo. Sobrang hirap. Kung sana talaga, no? Nagpakatino ako sa laya. E di sana hindi ko nararamdaman yung lungkot na to. Ako man din, Kosa. Sinasabi ko sa sarili ko yan. Wow! Pero wala akong magawa. Oh my God. Magsisiman ako. Huli na. Oh my God. Ang kailangan na lang ngayon, maghintay at magtiis Oh no! kung kailan tayo mapapatawad ng panahon. Sobrang hirap mabilanggo. Oh my God. Kaya sana ma-realize ng mga tao sa laya at marinig nila o mapanood nila itong pag-uusap natin to, Bosyo. Tama. Sana marinig, mapanood, mapakinggan
Kaya sa mga nanonood at sumusubaybay kay Bosyo, paalala lang mga tol, mga kaibigan, tropa, kakosa, bukod sa napakahirap ng sitwasyon nyo dito sa Bilibid, ang isang matinding kalaban nyo dito at madalas nyong makakaharap, si Buryo, Oh my God. o yung tinatawag na mapaminsalang kalungkutan. Kaya't hanggat nasa laya pa at hindi pa huli ang lahat, unawain nyo ang sinasabi namin sa inyo dito. Wow! Tandaan nyo, walang masarap sa Bilibid. Mga kaibigan, amin ang ipinapaunawa sa inyo ang pwede nyong sapitin dito sa loob ng Bilibid. Kung inaakala mong okay ang mga kabalastugan mo sa laya, yung pananakit at pang-aabuso mo, Kosa, itigil mo na yan. Ako ang nagsasabi sa'yo, itigil mo yan. Kapag hindi mo itinigil yan, sisingiling ka ng panahon. At hindi malayo, magkita-kita at magsama-sama tayo dito sa Bilibid. Oh no! At dito mo pa lang, mauunawaan ang lahat ng kamalian mo. Katulad ng kakosa natin, na nagsisi pero huli na. Nasa Bilibid na siya, ang kailangan niya, magtiis at maghintay. Gusto mo ba yon, Kosa? Gusto nyo ba yon? Na magdusa dito ng mahabang panahon? Mukhang habang pinapanood mo to, tinatawanan mo pa ako sa ngayon ha. Okay lang, tumawa ka lang bata. Walang problema. Pero tandaan mo, pagdating mo dito sa lupa ko, wala nang tawa o ngiti ang makikita sa mukha mo. Oh no! Tuloy mo yung kakulitan mo. Dito ko patutunayan ang kalupitan ng Bilibid. Nasa laya ang lahat ng tsansa. Kapag napunta ka dito sa Bilibid, wala na ang lahat. Malabo mo nang maabot yung pinapangarap mo para sa'yo at para sa pamilya mo. Malabo na yun. Nakakulong ka eh. Mahirap nang maabot lahat ng pangarap mo. Puro kalungkutan, pagdurusa at pasakit. Kaya hanggat maaga pa, mag-isip-isip kayo. Dahil ang kasunod ng Bilibid, sementeryo. Maniwala at makinig ka sa amin. Hindi ka namin ipapahamak ni Bosyo. Kaya makinig ka. Makinig ka, makinig ka. Huwag na huwag kang papasok ng Bilibid kung ayaw mong maranasan ang nararamdaman ng kakosa natin ngayon. Kung kaya't paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko doon sa laya, huwag sa Bilibid. Kung kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng buong may kapal. Osa, peace out!